Nako, ipepersona non grata yata itong si Senator Rodante Marcoleta dahil pinalalala nila yung sitwasyon na kung saan inaayos na nga ni Senator Rodante Marcoleta ang WPS na kung pinabayaan nila nung mga nakaraang taon ng daan, no? Ngayon, si Senator Rodante Marcoleta nagmamalasakit sa Pilipinas, no? Gusto niya nasa ayos. Kumbaga, walang pinagkaiba yan dun sa mga tao na, alam mo, mitikuloso. Yung talagang gusto niya talaga na, gusto ko may papel yan. Gusto ko pagdating ng araw, mawala man ako, mawala man tayo lahat, hanapan tayo ng ebidensya, may papakita tayo. Eto, may resibo tayo. No? Sila hindi. Ang gusto nila, sa kasarili nila, ipaunawa sa mga Pilipino ay atin yung WPS. Kahit wala silang matibay na patotoo, nasa atin lang. Gusto nila kahit verbal lang okay na. Kasi nasanay ang mga Pilipino po sa verbal lang. No? Sapat na. Basta maniwala kayang WPS sa atin yan. Yan po ang pinaniwala ni Caprio, no? Ni Carpuet, no? Yan po ang pinaniwala niya sa mga tao, 'di ba? Ngayon po, nagbabalak sila ng inongrata itong si Senator Dante Marcoleta. Hindi natin alam kung yun ay isusulong nila kung inongrata nila, no? Kahit alam naman nila na hindi naman po pwede kasi senador to eh. 'Di ba? Makakaputa pa rin to doon, no? Kaya siguro gusto pala nilang imbitahan si Senator Dante Marcoleta sa KIG para ipahiya. Biruin mo, ha? Mas gusto mong imbitahan yung tao na pumunta doon kaysa ipaliwanag mo yung totoong WPS? Sige nga, at kaysa makinig kayo sa sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, kaysa magpalitan kayo ng kaalaman, mas gusto mo papuntahin si Senator Dante Marcoleta sa KIG? Ha? Sige nga, Senador ng Pilipinas, papapuntahin mo doon para ipahiya? Okay lang kung papuntahin mo doon to explore. Hindi eh. Ipapahiya nyo si Senator Dante Marcoleta. Ganyan kayo, tiyatago nyo. Ngayon, parang yata umatras na tong si Carpuet. Umatras na yata to dahil nabuking yung KIG na hindi niya nilagay sa mapa. Diba? Kayo nagtanggal ng 242 square nautical miles. Sabi ni Senator Dante Marcoleta, kayo nagtanggal. Kayo ang gumawa niyan sa inyo. Ngayon, isisisi nyo kay Senator Dante Marcoleta? Ha? Siya ang nagre-review, siya ang nag-aayos, isisisi nyo, ha? Siyempre, senador siya eh. May karapatan siya mag-ayos dyan. Di ba? Ngayon, isisisi nyo? Yan ang hirap mga kaibigan kung bakit itong si Carpio siguro, namimili ng katanungan dun sa debate. Namimili siya ng topic. Di ba? Huwag ka mamimili. Meron ba naman debate, mamimili ka topic? Yun ay napagkakasunduan. Hindi ka tulad ng biblical debate yan na kung saan, paniniwala ko, pananampalataya mo, magkaiba. Ito pagdebatehan natin, pwede yon. Pero ito kasi, ang usapan nito, hindi ng pananampalataya. Ito, paniniwala lahat ng Pilipino kapag ito'y nailatag mo ng tama. Di ba? Sa pamamagitan ng alin? Sa pakikipagtalas-tasan yung debate niya. Di ba? Ito, panoorin po natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang ikatlong pahayag tungkol dito sa West Philippine Sea. Kayang baguhin yun. Sinabit natin dyan. Hindi lamang yun, ha? Marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yun pinakita. Isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traitor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinamimigay nyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo Pero ano pa original version? Alam mo, kaya hindi ko muna nilabas yan. Ayaw kung kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro, bakit gano'n? Pero napilitan na rin ako paano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Kaya gusto... Baka magalala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Pinamigay niyo 242 nautical miles. Ang laki nun. Alam ba ni Kiko Matching to? Alam ba to ng lahat? Ba't tumahimik bigla si Kiko Matching pag dito? Bakit itong si Boy Pinky, ba't biglang nag-iba yung content niya? Tingnan mo yung content ni Pinky, akala mo maililigaw mo kami? Matatalino po lahat ng mga nanonood ng tao ngayon. Iba na po content ni Pinky, inililis niya. Ang pinopost niya ngayon yung died jobo yata, tamo. Yung mga, kumbaga, tungkol sa nakikisaw-saw siya
No? Parang gusto niyang palabasin, ganito talaga ako, nakikisaw-saw pa noong paman. Parang gano'n, parang inaano yung si Senator Marcoleta, di ba? Wag masabi lang na lahat ng topic sa Pilipinas pwede niya itapik. Pwede siya makisawsaw. Yun ang gusto niya patunogin. Kaya walang question kahit makisawsaw siya dito sa West Philippine Sea. May mali. Ano, Pinky? Dapat kung makikisawsaw ka, dyan na subcommittee mo. Dahil yan ang pinaka-importante at napakahalaga sa mga Pilipino ngayon. Although, mahalaga din ang WPS. Pero, dyan na yan eh. Atin na nga yan eh. Ang gagawin na natin kung paano natin makukuha yan. Di ba? Hindi katulad nung ninakaw, walang kasiguraduhan, at kung nandiyan pa rin yung mastermind, hindi kumbaga sa anay. Hindi mapatay yung Reyna, kahit patay mo lahat ng langgam, babalik pa rin dyan, magkakaroon pa rin ng bahay ng langgam yan. Di ba? Kailangan mo yan. Kahit 2026 bantayan mo, pag may sila magkakasabot pa rin, ganun pa rin yan tulad ng 2025, maniwala kayo sa akin. Harap-harapan yan. Wala eh. Yung 2025 na nga, grabe na nga nangyari. Wala, ang nakulong sino? Isang kontraktor? Sino pa? Mga engineer, district engineer? Walang big fish? Sige nga. Siyempre, uulit yan. Kaya yan ang pinakamahalagang committee mo, Pinky, na dapat inaasikaso mo. Huwag mo itong asikasuhin ito kasi anong nangyayari, alam mo kasing makakapag-list ng issue tong China eh. Kaya nakikisaw-saw ka siguro, no? Malaking bahagi ng Oo. Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang Kakakasuhan ka ng treason. No? decision, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, Pero decision niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. No. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territory. Sa anong paraan niya ipinamigay? Yung ba ipinamigay niya ng literal? Ito sa'yo na to. Hindi po. Ang masakit nito, na ipamigay niya dun sa pinagagawa niya, hindi niya naisama. Doon sa dapat na isama, na tulad na ginagawa ni Senator Marcoleta na isama. Isipin mo, napaka 2012 payak hanggang ngayon. Ngayon, pag naisama ni Senator Marcoleta yan, bibilang na naman tayo na masigit pa doon. At tingin mo, buhay pa ba tayo lahat noon? After ilan yan, 40 years ago? Sobrang dami na eh. Madadama pa ba kaya nga sabi dito eh, sukaling ito makuha natin, mapasa natin talaga sa atin, lubusan tong islang ito, mapapakinabangan ito ng mga nasusunod na henerasyon na. Mga 50 years from now na. Yan ang iniisip naman nila Capriong, na wala silang malasakit, ang gusto nila ito lang, yung kanilang pahalagahan nila na magaling sila, inaasikaso nila, dahil ang tunay na legend, ang tunay na malasakit na isang tao, hindi Pilipino isang tao para sa kanyang bayan. Gagawa siya ng isang bagay na pakikinabangan habang buhay. Habang tumatakbo ang panahon. Hindi yung ngayon lang. Yung ginagawa ni Capriong, pure publicity, para sa sariling pakinabangan lang nila yan at kinakagat ng mga dilawan niya. Iniisip ng mga dilawan, kagatin natin si Carpio, ganun-ganun, para malakas tayo sa taong bayan. Di ba? Royalty yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Teka. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Charge ka. Nakakasobra na yan. Diba? Akala mo kasi matandang na yon, akala mo napaagali. Lowest rank ka dyan. Pinagsasabi mong lowest rank ka dyan. Na si Senator Rodante Marcoleta. Ikaw ang lowest rank. Di ba? Stolen rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po na, na kaya ayaw nila. Gusto mo, magdebate tayo, patutunayan ko sa'yo, lowest rank ka, Yeah. Makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may Ito mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson, na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag, itong Justice Carpio, sinabi niya,
I intend to revise. Sabi, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZWB. Ayun. Interview siya. Oo. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. Grabe ka. So, nasabi na nga natin ng isang araw na Grabe, tinatanim mo. yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. Aha. So Yun, nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang ngayon, sa isang larawan na sila magkakasama. Bakit kayo ganyan? Antindi nila, oo, inaagaw sa inyo, inaagaw ng China sa atin yung yung WPS. Pero, huwag mo naman ituring lahat ng China ganito na. Di ba? Agawan lang yan, di ba? Yan po si Capriong, di ba? Yan si Carpuet. Bakit? Isipin mo tinuturing niya talaga tong kapitbahay natin, itong sitwasyon ng China, hinahalin tulad niya sa isang kapitbahay. Biruin mo, yung sitwasyon na to, ihantilod mo sa kapitbahay? No! Biruin mo, nagsasabi ka ng lowest rank sa kapwa mo, tao. Nagsasabi ka ng lowest rank sa senador, sa abogado. Ha? Tapos hindi mo naisip, ikukumpara mo yung sitwasyon sa China sa isang kapitbahay mo na nag-squat sa'yo. Napakalabo mo! Di ba? Hindi mo, bakit yung kapitbahay mo ba may OFW yan? Yung kapitbahay mo nakikipag-trade ka ba? Yung kapitbahay mo nakalakalan ka ba ng ekonomiya? Yung kapitbahay mo ba nag-i-invest sa bahay mo, nag-i-investor? May investor ba? Wala! Ang China, hindi mo pwede ituring na ikukumpara mo sa sitwasyon yun. Tulad ng kapitbahay mo. Magkaiba po yun. Di ba? Aha. Yan ituturo niya sa mga Pilipino na ililigaw niya. Pero iba, maghahamon ka ng debate, gusto mo, may sarili kang tanong. Kasi inahamon siya ni Senator Rodante Marcoleta, gusto niya, may dapat pag-usapan sa kanya manggaling. Kasi lamang siya doon Ano ka, bata? Di ba? Pag hinamon ka ng away, gusto mo, sige, away tayo. Walang suntukan walang sakitan Parang ganoon Basahin mo yung dyaryo ngayon. Yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Isang malapad na dyaryo, Oo. binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, grabe bunganga nito. Ipinatatanggap niya po sa mga, ulitin ko, ipinatatanggap niya po sa mga Pilipino na ipinamimigay ni Senator Rodante Marcoleta ang island. Kahit hindi naman totoo. Yung salitang give up, yun lang dun siya nakapokus. Pero hindi niya alam, isa lang yun na halimbawa na para yung mga mapilitan na asikasuhin yung KIG ng mga opisyal ng ating ng bansa. Ha? Pagpipilitan niya yon dahil may plano sila di ba? Alam nila, doon sila makakakuha ng simpatya sa tao, di ba? narrative nila, Yan ba pagiging matalino? Tingin mo? Hindi matalino yan, di ba? gumawa sila ng sariling narrative, sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay ko ngayon, lang, merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Ha? Opo. Hindi ko nababanggitin kung ano Sino relihiyon. yan? Si Abante ba yan? Kino-congratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives. Gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, Opo. kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang Oho. na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano kanilang ginagawa. Opo. Kaya inuutokan Gumagawa na talaga sila nila ng pelikula. Opo. Kaya si Commodore Tarela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Tama. Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Yan naratibo nila. Gusto nilang hatake si Senator Marcoleta doon. For what? Sige nga. Bakit yung si Senator Marcoleta papuntahin doon? Para malaman niya yung kalagayan doon? Ganun ba kaing-ing si Senator Rodante Marcoleta para hindi malaman ang kalagayan doon? Sige nga. Ha? Ganun ba ibig sabihin noon? Ha? Kailangan mo ba pumunta sa impyerno para malaman mo mainit sa impyerno? Ha? Sige, alika, punta ka muna sa impyerno, mamatay ka muna, punta ka impyerno para malaman mo kung ano yun. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kung ano kalagayan ng impyerno, ganito kalagayan, para maunawaan mo? Ba't kailangan mo pumunta si Senator Marcoleta doon? Ha? Walang ganyan sa tunay ng buhay.
gusto nyo lang ipahiya si Senator Rodante Marcoleta doon. O kaya pagpunta doon, gusto nyo usigin ng mga tao doon. Ginagalit yung tao doon para pag pupunta si Senator Marcoleta, may gawin yung mga tao doon ng kakaiba. Or, yan ba pagmamahal nyo sa isang tao? Nag-uudyok kayo ng galit sa isa pang tao? Sige nga. Yan ba pagmamahal sa Pilipino? Yan ba mahal ba? Mga taga KIG, mahal ba kayo ng mga to? Di ba? Ang tunay nagmamahal sa inyo po, eto si Senator Rodante Marcoleta. Hindi kayo inilalagay sa alanganin. Ayun. Kailangan po malaman ninyo mga kababayan kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Mhm. Pero ang batayan po nito'y panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita kong usapan, binigyan na nga niya kayong dalawang specific na topic, gusto niyo naman na niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon, walang paksang pag-uusapan, kasi West Philippine Sea nga lang eh. Yun, oho. Mhm. Paano nyo i-drawing? Kako lang. Oho. Dinrawing nyo kasi, hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na baka sabihin niya hindi, gusto namin yun, bakit ganyan ang drawing na ipinadala nyo sa tribunal? So, ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin siya, teka muna. Nagsubmit na kayo nito Meron na kayo naunang sinumit Oo. Anong tawag doon? Stoppel palang tawag doon. Oho. Hindi, pero sa tingin ko naman, baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana merong may mga grupo na pumagit na para pag-usapan kung ano talaga ang topic. Ano ang Basta wag pag-uusapan. Topic nga is West Philippine Sea kasi Alam mo one week before bago magsasalita si Senator Rodante Marcoleta, ako lagi nakakauna sa mga mangyayari. Pansin nyo, ako lang ang vlogger sa lahat na nakakabatid lahat ng mangyayari na kung ano yung mga sasabihin. Hindi ko alam kung pinakikinggan ba nila ako, pinanonood nila ako bago sila. Hindi ko alam ayaw kung magsatang kayo na kung pinanonood ba nila ako, kung ako ba yung pinanonood nila. Kasi yung mga opinion ko talaga, puro yan eh. Yan ang mga talaga mangyayari. Mga tsore lang yan, pero yun yung mga possible na pwede mangyari. dito na ako minamarkahan na parang ako pa ang nag-traidor samantalang silang pangunahing traidor. Oho. Oh. Ayun. Sabi niya, ito, ano na Sana naging maliwanag. Opo. Sa amin, Sen, maliwanag. Siguro sa mga tagapanood natin ay maliwanag din. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Wala sa akin eh. Alam mo, Opo. mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at Yan. katuwiran. Yung Marami, open-minded. yan ang pinakamarami. Oho. Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Oho. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng pinidiscuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Oho. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Oho. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganun, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Oho. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang ayaw nilang paglabanan namin. Kaya nilimitahan kayo. O kaya nililimitahan ako. Oh, Yun lang limitasyon maliwanag na doon eh. Oho. Patutunayan niya raw na mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung bakit ko sinabi yun. Akala niya matalino siya. Yan yung mga mandidibate na tusok, dadaling ka niya doon sa lamang siya. Ba't mo dadali si Senator Marcoleta dyan? Yan ba ang usapan? O sige, palagay natin, no? Ipalagay natin na nagkamali si Senator Marcoleta dyan sa WPS. Ba't mo siya dadali sa topic na yan? Ba't mo siya dadali sa topic na yan? Dalin mo siya doon kung saan na dapat pag-usapan. Katulad na yung EZZ, mga coordinates na yan, UNCLOS, NAMRIA, UN, yung mga usapin na yan, dalhin mo siya dyan. Hindi yung sa paniniwala niya kung ate pa ba yan o hindi. Huwag mo siya dadalhin doon. May gulang mo eh. Napakagulang mo. Tuso tawag niyan, katusuhan yan. Hindi Kung makailangan. dadalhin mo siya sa patutunayan natin na mali, sinabi ni Marcoleta na walang WPS. Sinabi ni Senator Marcoleta wala daw WPS. Sinabi niya yung pangalan walang WPS. Kasi hindi naman talaga WPS siya eh. South China siya eh. Kaya nga ilalagay natin sa pangalan natin. Pero yung konkreto, yung isla, atin yun. Yung pangalan lang tayo naglagay dyan. Dapat gawin natin official yan. Nagdebate yun eh. Yung Bambakantin Lote, pwede yung pangalanan, kay munting kaalaman yan. Pwede ba yon? Dapat ititulo ka.
Balikan mo lang, bakit ko nasabi yun eh? Tama. Eh, Di kasi ba? sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa So, issue na yun. pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko raw ng HIG ay, kung HIG ay hindi parte ng territory. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG, opo. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Oho. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Mm-mm. Nilagay pa nila ha. Oho. West Philippine Sea. Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi ang gusto ko yung ihiwalay sa teritoryo natin. Mhm. Sino naghiwalay? Sila po ang naunang iniwalay. 2012 po iniwalay na po kayo eh. Oo. Hindi lang po nila sinasabi sa inyo. Oo. Maski si Commodore Tariela napunta ng punta riyan, hindi po niya sinasabi sa inyo. Tama. Oho. Inuutulan niya kayo. Di ba? Inuutulan kayo di ba? Dapat kung talagang may malasakit sa inyong Pilipino, imbis na mangaral itong Coast Guard natin na spokesperson sa mga university na gawing karikature yung presidente ng China, dapat mangaral ka tungkol dito. Ipaunawa mo kung ano ang meron sa WPS. Di ba? Yung mga otoridad na karang, yung mga AAP ba tawag doon? Pinangaralan ni Senator Marcoleta, alam nyo ba yung alam nyo ba yung EEZ, hindi sakop ng KIG, hindi alam, di ba, hindi makasagot? Kaso, hindi kasi yung boss nila, hindi tinuturuan. Imbis na dapat magturo ka sa university ng mga kalokohan sa China, turuan mo yung mga yon na kung ano yung unawa dito para ituturo sa mga Pilipino. Kung ano ang WPS kalagayan natin. 2012, alam niya na ang mapa na yan eh. Oh. Ayan po. Oho. Oo nga, no? Sino bang gumawa niyan? Ako ba? Hindi po. Tapos iimbitahin niya, gusto kong pumunta sa tamang pagkakataon. Bakit hindi? Kaya lang, tingnan mo, Jen. Opo. Bakit natin kinakailangan talagang bigyan ng coordinates? Palagi doon ako pumupunta eh. Opo. Ba't kailangan natin matiyak ang hangganan ng saganang atin? Mm-mm. Dalawang bagay yun, Nelson. Opo. Merong involved na fiscal policy. Bakit? Ang budget natin ay sasaganang atin lang. Mm-mm. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? Oo. Yeah. Oo nga. O baka yung pagpunta ko rin, yung gasolina natin, Mhm. yung sasakyan natin, Hanggang yung pagkain natin na gagawin, baka hindi ba, baka ma-charge ng technical malversation. Mhm. Hanggang ganang lang kasi natin, ito lang eh. Oho. Ay, pero, Oo. pero balita ko, meron naman doon ata silang Hindi, teka muna yun, Opo, meron opo. yung pang isa. Oho. So, dalawa yung pinag-uusapan natin, Opo. fiscal policy Fiscal Ayan. policy. and operational policy. Ano yung Paano yung operational? enforcement? Oo. Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Baka Eto karating ka ba doon? Ito, nakita ko lang to. Kinapture ko lang to. Hindi ko lang kung sino to. Sino nga ba to? Hindi, sabi kasi hindi daw masama pag gumawa ng karikature eh. Wala namang masama, di ba? Kung gumawa ng karikature. Ikaw, may masama ba rito? Ano ba tayo? Break muna tayo, saglit. Tanungin ko yun, may masama ba rito? Kaya ito, Manok, walang masama. Tama? Walang masama. Pero nilalaman ang sinasabi mo at bilang isang naka-uniforme ka at ipapahayag mo sa isang mataas na posisyon sa ibang bansa, kahit ano pang kadahilanan mo, kahit ano pang ganda, isang masama ang dating noon sa iba. Kung tayo mga Pilipino, maintindihan ka. Pero sa ibang bansa, iba yon, damage yon, pang-iinsulto tawag doon. 'Di ba? Oo, WPS, kasalanan nila yon. Sila may kasalanan, inaagaw sa atin. Pero hindi sa ganung paraan, gaganunin mo. Naka-uniforme ka, hubarin mo yung uniforme mo para okay. Ha? Hindi. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. Mm-mm. At it may generate 12 nautical miles from Yes the po. baseline. Mhm. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Mm-mm. Siguro yung drawing na sinabi natin kanina, yan West Philippine Sea 1. Oo. Pero gumawa din tayo doon, i-close din natin West Philippine Sea 2 para masama din siya. Yun. Hindi ganyan na kamukha yung drawing ko kanina, ay yung isang mapa, yung blue na yung covered na, yan. Oho. Yan ang tama, yan ang tunay na mapa. Yan ang guhitan dapat ng West Philippine Sea. Ba't di nila nilagyan? Yung itong mga blue na ito, Sen. Ayan yung blue doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Ayan oh. O yan. Kasi nandyan na andyan na yung mga Yung pictures KIG. ng Spratlys. Opo. Parte ng Spratlys, ito yung Kalayaan Island Group. At saka na yan naman, pwede mong ipakiusap dun sa mga may claimants din dyan na
ang kine-claim mo lang dyan, Kaya nga negotiation eh. Oo. Kaya nga negotiation eh. Pero dapat, Hindi ganyan ba? ang isipin reset nila. Oo. Oo. Kailangan may paliwanag sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng bahagi ito. Opo. Alam mo ba nung ating i-ratify ang UNCLOS, Oo. Jen? Opo. At saka yung nung i-ratify natin yung ICJ, International Court of Justice Statute. Parang yung Rome Statute. Pumipirma tayo dyan eh. Nira-ratify ng Senado yan. Meron tayong dalawang reservation dun eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin magulo yung lugar natin. Opo. So naggawa tayo ng kulatilya dyan. Ayun. Kaya nga hindi tayo pumunta sa ICJ Oo. nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Oo. Meron tayong reservation doon. Ayun. Hindi rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron na tayong reservation. Pumunta tayo doon sa special tribunal. Oho. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Arbitration. Mali yun eh. Oho. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Pumili tayo ng arbiters. Opo. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Oho. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolved na yun. Ayun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, hindi naman. Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung free-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? Basta usapin, West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, Oo. Oho. Ba't mamarkahan mo yun? Sasabihin mo eh, atin ito. Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito. Ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Oho. Pero dito pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang, nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea Oo. na nasa batas natin. Tama. Oho. Kasi Oo. sa batas, nandun yung, sa West, ang Philippine Sea, include, Sa tingin ko, kaya naging dalawa yan. Itong si Carpriong, hindi niya alam yung mga gagawin niya na sa simula. Yung bandang huli, nalaman niya gagawin niya. Kaya siguro na-double niya. Ganyan yan. Sabihin, una pa lang hindi niya napag-aralan. Basta gawa siya ng gawa. Hindi ka tulad si Senator Marcoleta, bago gumawa yan, pinag-aaral niya lahat. Ganoon naman talaga, di ba? Bago ka gumawa, mag-move sa chess, sa larong chess, kahit anong larong map, iisipin mo yung susunod mo. Di ba? Hindi yung galaw ka ng galaw. Di ba? Yan ang pagiging nagsasabi ng lowest rank. Tumatama sa kanya. KIG, Oh. itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature sabi niya ng KIG. KIG. Oh. Pagkatapos gumawa ka ng mapa, Wala naman KIG. sila dyan. Oh. Sa lungat. Oho. O paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi Ayaw. sabi ko O kaya Mako-corner siya, mabubuking siya. Ayaw niya. bulagin nila yung tao. Dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate? Ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? Punto nga dyan siya ayaw mag-debate. Lowest rank daw si Senator Dante Marcoleta, pero sila didikta kung ano pagdidebatehan, o sino lowest rank. O sige, sa mga naniniwala sa kanya, sino lowest rank. Yeah. Kasi magkakabuking yan dyan Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking no? Ayoko naman ng booking pero kasi yung ginagawa nila halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Oo. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Oho. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan. O, nagagalit ka sa akin ngayon eh. Oho. Oh, nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan. At pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibayong pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan Oho, magaling. Ganyan sila, kahit kung sakaling buong Pilipinas, indoctrinate nila, i-brainwash sila, gagawin nila yan. Kaya na ginagawa nila yan. Buong Pilipinas ibig sabihin, may bala ka. Biruin mo, yung isang taon nagkamali, Hindi naman nagkamali si Senator Marcoleta, Hindi naman totally nagkamali. Yung gusto nilang palabasin, nagkamali si Senator Dante Marcoleta, ipinamamalita nila isa-isa sa mga Pilipino. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila
may mga binabanggit pa raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga binipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Oo, Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo namang maglagay. Oo. O paano mo rin matutukoy ang hangganan mo? Ah. Maski pa paano mo kwentahin, maling-mali sila eh. Oo. Bakit nga gano'n, Sen? Retired Supreme Court Justice. Ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. So, mas Ipapublish. marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong conclusion na ginagawa. Paano gagawin mo? Oo, Kaya naman niyang magbasa. Oo. Palagay ko naman, yung kanyang... Bilang isang abogado, may talaga. Ito sabihin ko sa iyo, Boy Carpriong, mas malakas ang intel ni Senator Rodante Marcoleta kesa sa intel ninyo. Yan ang sinisigurado ko sa inyo. Alam na ng iba yan dyan. Nakakaunawa yung iba dyan. Alam niya na yung mga ibig kong sabihin. Hanggang ano yan, palabas na talaga dapat yan, Sen. paano nga gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo, ang kinukot niya kasi, yung principle. Oo. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang... Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle. Kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? So, paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, Namria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary ng General. UNCLOS, Yun ang utos. Opo. Kaya sinunod niya. Kasi Sinunod alam dapat. nila yung ano ng UNCLOS eh. Oh. Sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Oo. O ayaw mong gumawa ng coordinate, paano ka makakagawa ng mapa? Oo. Meron ka ba nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Ayaw nila. May malalaman eh. Gusto nila, i-discuss nila, yun lang alam ng mga Pilipino, yung pang ibabaw lang, di ba? Pero yung pang ilalim din nila i-discuss yan. Parang ayaw nila sa niya kasi magkakaalaman. O sige nga, Capriong, discuss mo nga yung kagaya kay Senator Marcoleta, gumawa ka sarili mo. So, ito meron pa akong itatanong sa kanya kung sakasakali mag-harap ko. Naku, baka ano yan. Di wag na, baka mamaya. Baka may tamangkipul na hapon eh. May sorpresa si Senator Marcoleta. Kaya itong pasabog niya, saka na pag tumagal ka sa debate. Di ba? Sabi naman makikipag-debate raw po sa inyo. Sabi ni Ka Norbert Del Rosario, Jen, Nelson, Asen, 42 years po yata. Nabanggit natin, 32 years daw eh. Pero ang kanya daw kwenta ay 42 years pala. Mas mahabang taon pala, Sen. Since 1980, ano? Oo. Hindi, 1994. Kwentahin nyo nga. 94. 94 pala. Kasi 84 yung nabanggit kanina. Hindi, 1994. 1994 Tama hanggang... Yung force ng yung ibig sabihin, yung kapangyarihan niya ay umabot na sa atin, 1994. Ayun. Yung opo. 1984, nung i-ratify natin. Aha. Okay? Nung pumirma tayo, 1982, nung nagganap na naging sa atin, it entered into force Opo. ay 1994. Aha. Kaya 32 years na, sabi ko nga, ayaw ninyong gawin ang obligasyon. Ayaw sumunod. Ayaw sundin yung susundin utos. ang utos ng Article 74 UNCLOS. Bakit? Aha. Sabi niya, hindi na kailangan. Sino paniniwalaan natin? Siya o yung UNCLOS?
Sinong paniniwalaan ng mga international community? Dapat tayo ay bahagi ng international community. Opo. Ang pinag-uusapan natin ay karagatan, apektado ang ating international relations. Opo. Kaya, ang umiiral na batas, pasakop tayo doon. Mhm. May karapatan tayo sa ilalim ng batas na yan. Mm-mm. Pero higit sa lahat, meron din tayong obligasyon. Oo. Ano, puro rights lang ang kukunin mo, yung obligasyon ayaw mo. Oo. Hanggang ngayon, wala nga tayong ginagawa. Ang NAMRIA, 14 na taon, hindi niya may drawing. Ito namang UNCLOS na sinabi 75, 32 years na, hindi pa natin nagagawa. Hindi nakikipag-isa yung Pilipinas eh. Yan si Caprio, sisihin nyo. Oo. O pagkatapos ang lakas ng loob natin, atin ito. Okay na, asan ang atin? Basta, Sabi niya, basta atin yan. hanggang 200 nautical miles. Oh, parang ganoon eh. Oh, sabihin nyo, wala na naman WPS. May WPS, pero asan ang katibayan? Sige nga, ilabas mo, Capriong. Sabi ng Malaysia, oy, nagpas na. Ikaw nga, may Oo. titulo ka eh. Kinakailangan, si Nelson, nag-aalangan siya. Mm. Nag-petition siya. Mm-mm. Quieting of title. Kasi nakikita niya mukhang mali yung titulo mo eh. Parang gawa-gawa mo lang eh. Oo. O di ngayon, nagpa-survey ngayon ng korte. Mm-mm. Akalain mo 3 kalsada pala yung sinakop mo. Pwede ba yun? Oh, Ito ganoon. na yung ilog doon sa... Yung birth certificate mo, pinakita mo sa otoridad. At yung maniniwala sila, birth certificate mo yun, ikukumpirma nila yan sa PSA. Ganon. Dapat mayroong papel. Sila wala eh. Siya sabi na, akin yan, amin yan. Ano katunayan mo? Sige nga, tanda. Likod mo, ni sinakop mo. Bawal yun. Hindi po pwede yung gano'n. Eh, sa local pa lang, importante na. Importante talaga yun. Sinasabi sa akin kailangan bang i-korte kailangan kapag meron disputants, may claimants. Mm-mm. Para sa ganun, ganap tayong nakahanda. Mm-mm. Oo. Yung bang paghahanap ng legal at clarity para sa posisyon natin? Ha? Oo. Pagiging Para traidor ba matukoy yun? talaga natin ang atin, ano? Pagiging traidor ba yan? Hindi, makabayan yun. Yung bang paghahanda Oo. sa susunod na mga daang taon na maaaring Generasyon. iiwanan natin ang bansa natin ito ng ganito ang ating Magulo lang. konsepto sa pag-aari. Oo. O di, kawawa yung mga susunod na lahi sa atin. Oo. Hanggang ngayon, sabi siguro, ba't nagaganyan ang mga nauna sa atin? Di ba na? Yan siya sabi ko sa inyo. Inaasikaso yung Senator Marcoleta, yung future, kahit wala tayo sa mundo, lahat maaasikaso ng susunod na generasyon. Itong mga to, hindi nila inaasikaso, pakinabang lang nila sa sarili nila ngayon. Sa atin, Inayos. sino ba yung nauna sa atin? Si Nelson Subarjaga. Yan sa Bansaga. Bakit yan nga? Wala ba silang kakayahan para ayusin to? Bago man lang nila iniwan ang mundong ito. Oo. Ngayon po, tinatama natin. May kukukontra naman. Yung pagtatama ba? Oo. At paglalagay ng mabuting paninindigan para sa ganun, maraming batayan, maraming pundasyon para yung sa atin ay hindi magiba ng kahit sino. Yan. Magiging traidor ba yun? Yan ang pagiging tunay na makabayan, Sen. O sa kanila iba eh. Oo. Kaya nga pag define po ng geopolitics, mali pa eh. Oo. Anti-Filipino nga yun. Talagang gagawa sila ng, isipin mo, i-define mo yung geopolitics sa ibang bagay. Oo. Nakita na po ninyo kung paano yung gusto nila mangyari. Nagagalit po kasi si Atasen kapag tinatagurian yung yung little knowledge is dangerous. Wala, sinabi ko ba yun? Sinabihan ko ba siya ng gano'n? Ang sinasabi ko, General General statement yun. Sa lahat. Hindi Opo. mo ako nagsabi nun eh. Oo. Grade 1 pa lang ako sinasabi na yun eh. Yes po. Ano naman kayo? Hindi naman patungkol. Okay, ang ganito lang po mga tayo. Maraming salamat po sa inyo. No? Talagang makikita nyo naman sa pananalita pa lang kung sino lowest rank. Doon sa mga estilong ginagamit kung sino lowest rank. No? Yun lang po, patutunayan natin na lowest rank yung nagsabi ng lowest rank na yan. No? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.